Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Inilahad ni June ang picture ng kanyang first love. Gusto ko hanapin mo siya. That was her 10 years ago. Kinuha ng private investigator ang picture. Wala na po ba kayong bagong picture niya? Ang bata pa po niya dito, sir. Napabuntong hininga si June. Wala na eh. Yan lang talaga ang larawan na meron ako. Gusto ko hanapin mo siya kahit na anong mangyari. I owe her my life. Tumango naman ang lalaki. Okay, sir. Umalis na ang lalaki. Napasandal naman sa swivel chair si June at napatingin sa bintana ng opisina niya. It's been 15 years pero hanggang ngayon ay hindi niya pa din makalimutan ang nangyari sa kanya ng araw na yon. Pakiramdam nga niya ay parang kahapon lang nangyari. 15 years ago ay nasunog ang bahay ni na June. May isang batang babae ang nagligtas sa kanya. Hindi na niya nakilalang nagligtas sa kanya dahil nawalan siya ng malay. Nang magising si June ay nasa ospital na din siya at hawak ang picture ng isang batang babae. Naaalala niyang mukha nito kahit medyo malabo yun. Kaya simula noon ay pinahanap ng mga magulang niya ang bata pero walang nakakakilala. Now, 15 years ay hindi pa din tumitigil si June na hanapin ang babae. Simula kasi ng araw na yon ay palagi na niya itong napapanaginipan. This girl is his first love. Nasa bar si Nick kasama si Benjo, ang kaibigan niya. Si Nick ang private investigator na kinuha ni June. Bakit para ka namang binagsakan ng langit at lupa dyan? Bakit? Mahirap bang taong pinapahanap sa'yo ng kliyente mo? Ibinaba ni Nick ang baso na may alak. Kinuha niya ang picture at pinakita sa kaibigan. Yan ang pinapahanap niya. Napangiwi si Benjo. Oh, bata lang naman ang pinapahanap niya. Napaismid si Nick. Ang batang yan na 15 years ago pa. Sabi ni Nick at saka uminom. Para namang nabilaukan si Benjo. Ano? Pinapahanap niya ang batang ito na 15 years ago pa. Wala ba siyang updated na picture ng babaeng yan? For sure ay dalaga na yan ngayon. Napabuga ng malakas na hangin si Nick. Kaya nga mahirap eh. Yan lang ang meron siya. Kaya paano kung mahanap ang babaeng yan? For sure dalaga na yan ngayon at iba na din ang itsura niyan. Pero alam mo ba, malaking pabuyan ni Mr. June kapag nahanap ang babaeng yan. Sa pagkakaalam ko, utang niyang buhay sa babaeng yan. Kaya ganun na lang siya kagusto na mahanap siya. Napapailing na lang si Benjo at napatitig sa picture ng batang babae. Sa sobrang pagtitig niya dito ay bigla niyang naisip ang kapatid niya. Kinuha niya ang cellphone at pinagdikit ang dalawang larawan. Tingnan mo, Nick! Hindi ba halos magkamukha sila? Napatitig naman si Nick at napapalitan ng tingin sa litrato at sa picture sa cellphone ng kaibigan. Oo nga no. Hindi ba siya ang kapatid mo? Tumango naman si Benjo. Halos magkamukha nga sila. Hindi kaya siyang hinahanap ni Mr. June? Napakibit balikat naman si Benjo. Hindi ko alam pero sa tingin ko hindi. Kasi merong nunal sa may batok ang babae. Tinuro ni Benjo ang leeg ng batang babae. Pero kahit hindi siyang hinahanap ni Mr. June na yan, pwede mo ipakilala ang kapatid ko na hinahanap niya. Napakunot noon naman si Nick at bahagyang napalayo. Nababaliw ka na ba? Paano kapag nalaman niya na hindi palang kapatid mong hinahanap niya? Eh di sabihin mo na hindi mo alam. Hindi naman siguro mahahalata ng kliyente mo na magkaiba sila. Lalo na't 15 years din ang nakakalipas. Isa pa, kung buhay nga ang babaeng to, bakit hanggang ngayon ay hindi pa din siya nahahanap? Hindi nakasagot ang lalaki. Kasi may posibilidad na patay na siya. Napailing si Nick. I don't know, dude. Kinakabahan ako dyan sa balak mo. Inakbayan ni Benjo ang kaibigan niya. Huwag kang kabahan, dude. Ang isipin mo na lang ay ang malaking pabuya na makukuha natin kapag napaniwala natin si Mr. June na ang kapatid ko nga ang hinahanap niya. Napaisip naman ang lalaki.
Ang tanong, papayag bang kapatid mo na magpanggap? Ngumisi naman si Benjo. Papayag yun. Akong bahala. Naglalagay ng mga damit si Julia sa bag nang bumukas ang pinto ng bahay nila. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Benjo. Nasaan si nanay? Umikot ang mga mata ni Julia dahil kung makapagtanong ay akala mo'y may pakialam sa nanay nila. Nasa ospital si nanay. Inatake na naman siya ng sakit niya kaya sinugod ko na siya. Naupo ang lalaki sa upuan nilang gawa sa kahoy. Pina-ospital mo na naman? Bakit? May pambayad ka ba? Hindi makapaniwala si Julia na nakatingin sa kapatid niya. Talaga ba kuya? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang si nanay na magkasakit? Napabuntong hininga ang lalaki. Ang gusto ko lang sabihin ay hindi tayo mayaman para palagi lang siyang ipa-ospital. Gustong sigawan ni Julia ang kapatid niya. Kung makapagsalita kasi ito ay akala mo hindi nanay nito ang pinag-uusapan nila. Ewan ko sa'yo. Kung wala ka din namang magandang sasabihin, pwede ba tumahimik ka na lang? Pinagpatuloy ni Julia ang paglalagay ng damit ng nanay niya sa bag. Saan ka kukuha ng pera pambayad sa ospital? Sinara ni Julia ang bag. Bahala na. Kung kailangan ko mangutang, gagawin ko. Basta ang mahalaga sa akin, gumaling si nanay. Aalis na sana si Julia nang hawakan siya ng kapatid sa braso. May trabaho ko ibibigay sa'yo. Sigurado ko na kapag tinanggap mo to, hindi ka na mamomblema sa pera para sa pagpapagamot kay nanay. Binawi ni Julia ang kamay sa kapatid. Kung sa bar lang naman ng trabaho na iaalok mo sa akin, wag na. Hindi sa bar. Siyempre, hindi naman ako papayag na maging bayarang babae na lang kapatid ko. Sabi ng lalaki na hinawi pa ang buhok ni Julia. Umiwas siya sa hawak nito. Anong trabaho yan? Napacross arm si Benjo na nakatingin sa kapatid. Kailangan mo lang na magpanggap na ikaw ang babaeng to. Pinakita ng lalaking picture ng isang batang babae. Bakit ko naman gagawin yun? Panluloko yan. Napakibit balikat ang lalaki. Hinahanap ni Mr. June ang nasa litratong to. Kung ikukumpara sa'yo, halos magkamukha kayo. Ngayon, ikaw ang magpapanggap at magpapakilala na nasa litrato. Malaking pabuyan na ibibigay niya sa kung sino man ang makakahanap sa babaeng to. Seryoso na nakatingin si Julia sa kapatid. Ayoko manloko ng tao. Aalis na sana si Julia nang marinig niyang magsalita si Benjo. Pag-isipan mo muna ng mabuti, Julia. Para din naman sa nanay mong pera na makukuha natin sa pabuya. Easy money na to, kaysa naman magkanda kuba ka sa kakatrabaho. Pero hindi mo pa din mabibili ang mga maintenance ni nanay. Hindi na tiningnan ni Julia ang kapatid at umalis na lang. Agad siyang dumiretso sa trabaho niya at sinubukan niyang bumali para pambili ng gamot pero sa kasamaang palad ay hindi siya napahiram dahil malaki pa ang utang niya. Kahit kanino na din siya lumapit pero ganun pa din. Halos walang buhay na dumating si Julia sa ospital. Napatigil na lang siya nang nasa harap na siya ng kwarto ng ina kung saan ito naka-admit. Huminga siya ng malalim at inilabas ang isang magandang ngiti bago binuksan ang pinto. Nandito na ako, nanay. Inilagay ni Julia ang binili niyang prutas para sa ina. Kamusta na ang pakiramdam niyo, nay? Maliit na ngumiting ina ni Julia. Mabuti naman na anak. Umuwi na tayo. Bahagyang natawa si Julia. Si nanay naman, hindi pa nga kayo masyadong magaling. Uuwi na tayo? Napabuntong hiningang nanay ni Julia. Wala kasi tayong pambayad dito sa ospital, anak. Ayoko naman na mabaon ka sa utang dahil lang sa sakit ko. Hinawakan ni Julia ang kamay ng ina. Nay, huwag niyo nang problemahin ang gastos dito. Ako na pong bahala. At ang isipin niyo lang ay ang kung paano kayo gagaling. Ngumiti ang ina ni Julia at hinaplos ang pisngi niya. Napakaswerte ko talaga at ikaw ang naging anak ko. Ngumiti din si Julia. Mas maswerte ako dahil kayong naging nanay ko. Niyakap ni Julia ang ina. Lahat gagawin niya para lang gumaling ito. Ngayon ay napagdesisyonan na niyang tanggapin ang inaalok ng kapatid niya.
Kahit mali, basta gumaling lang ang ina niya ay gagawin niya. Ginawa nito ang lahat para buhayin siya, kaya gagawin din niya ang lahat para gumaling ito sa sakit nito. Mabuti naman at nakapag-desisyon ka na at magandang napili mong desisyon. Napabuntong hininga si Julia habang mahigpit ang hawak sa strap ng shoulder bag niya. Wala akong choice. Anong gagawin ko? Ngumisi naman si Benjo. Madali lang naman, mahal kong kapatid. Magpapanggap ka lang na ikaw tong batang babae. Kung may chance na bigyan ka niya ng pera, baka naman bigyan mo din ako. Masama na tiningnan ni Julia ang kapatid. Alam mong gagawin ko to para kay nanay. Sana, sa pera na makuha mo, ipangako mo sa akin na ipapagamot mo si nanay. Tumangong lalaki habang may ngiti sa labi pero walang tiwala si Julia sa ngiti ng lalaki. Oo naman. Siyempre nanay ko din naman ang nanay mo. Mas lalong humigpit ang hawak ni Julia sa strap ng bag niya. Lihim siyang napanalangin. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Sana gabayan niyo ako kahit alam kong maling gagawin ko. Ginagawa ko lang to para sa nanay ko. Nang makapasok si Julia sa malaking bahay ay napatingin siya. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki ang bahay ng lalaki. Napaisip tuloy siya na maswerte ang babaeng hinahanap nito. May isang marangyang buhay ang naghihintay dito. Wala ka ba talagang balita kung nasa ng totoong babae na nasa picture? Tanong ni Julia kay Nick. Wala eh. Pero hahanapin ko pa din siya dahil yun ang gusto na kuya mo. Ayaw niyang maging palpak ang plano niya. Kinakabahan si Julia sa plano nila. Gusto niyang umatras pero naiisip niya ang ina, kaya pinapalakas na lang niya ang loob niya. Mr. June, good morning. Nahanap ko na po siya. Napatingin si Julia sa lalaking pababa ng hagdan. Kumabog ng mabilis ang puso niya nang makitang gwapong mukha ng lalaki na papalapit sa kanila. Napakurap-kurap siya dahil sa kagwapuhan nito. Siya na ba yun? Tumango naman si Nick. Yes sir, tingnan niyo po sa picture. Napatitig si June kay Julia dahilan para kabahan siya. Kinakabahan siya dahil baka makita ng lalaki na hindi siya ang totoong hinahanap nito. Hindi siya makagalaw nang hawakan ng lalaking leeg niya na may nunal. Hindi ito totoong nunal dahil pinatatulang ito ni Benjo para hindi mahalata ng lalaki. Unti-unting sumilay sa labi ng lalaki ang ngiti. Ikaw nga. Nagulat si Julia na bigla siyang yakapin ng lalaki. Ang tagal kitang hinanap. Ngayon na nahanap na kita. Mabawi ako sa'yo. Sinenya sa ninik si Julia na yakapin pabalik ang lalaki. Kahit naiilang ay niyakap niya pabalik ang lalaki. Naramdaman niya ang pagmamahal ng lalaki para sa babae. Ang swerte ng babae dahil mahal ito ng lalaki. Pero ang malas ng lalaki dahil hindi ito ang totoong mahal nito, ang kayakap nito ngayon. Kumala si June sa babae. Ako nga pala si June. Anong pangalan mo? Napatitig si Julia sa lalaki. Nakikita niya ang pananabik sa mga mata ng lalaki. Ako si Julia. Napangiti ang lalaki. Julia, kay gandang pangalan. Tumikim si Nick dahilan para maalala niya na kasama pa pala nilang private investigator. Oo nga pala. Kumuha ng cheque si June sa bag niya at nilagyan ng malaking halaga. Nagulat si Nick nang makitang malaking halaga. Sobra naman po ata to sa napag-usapan natin, Mr. June. Ngumiti ang lalaki. No, it's okay. Pasasalamat ko na din yan sa'yo dahil sa dami ng private investigator na kinuha ko. Ikaw lang nakahanap sa kanya. Thank you for your service, Nick. Inilahad ni June ang kamay sa lalaki na tinanggap naman ito. You're welcome, Mr. June. It was nice working with you. Aalis na din po ako. Tumango naman si June. Aalis na sana si Nick pero tinawag ito ni Julia. Lumapit siya sa lalaki at bumulong. Pakisabi kay Kuya Benjo na tupadin niya ang pangako niya. Tumango naman si Nick. Huwag ka mag-alala. Sa laki ng pera na to, alam kong mapapagamot na nitong nanay mo. Hinawakan ni Julia ang kamay ni Nick. Nakikiusap ako sa iyo, Nick. Kung may oras ka ay sana tingnan mo si nanay habang wala ako.
Sabihin mo na din sa kanya na nag-overtime ako sa trabaho. Napatitig si Nick sa babae at napabuntong hininga na lang. Mabait ang babae. Sadyang ang kuya lang nito ang masama ang ugali at puro sarili lang ang inaalala. Ngumiti si Nick at hinawakan ang kamay ni Julia. Napatitig naman si June sa kamay ng lalaki. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa nanay mo. May number ka naman sa akin. Magte-text na lang tayo. Napangiti si Julia dahil alam niyang mabait ang lalaki. Ni hindi nga niya alam kung paano naging kaibigan nito ang kuya niya. Salamat, Nick. Maraming salamat. Tumango si Nick at umalis na. Lumapit naman si June sa babae. Close ba kayong dalawa? Napakunot noo si Julia. Nino? Itinuro ni June ang gate kung saan dumaan si Nick. Yung private investigator na nakuha ko. Napaa naman si Julia. Si Nick. Hindi naman gaano. Naging kaibigan ko din siya nang mahanap niya ako. Bakit? Nagtataka si Julia. Dahil titig na titig ang lalaki sa dinadaanan ni Nick kanina kahit wala na doon ang lalaki. Ngumiti nang tumingin si June sa babae. Wala naman. Tara, pumasok na tayo. Baka nagugutom ka na. Naganda ako ng mga pagkain. Inakbayan ni June ang babae at pumunta na sa pagkainan. Nagulat siya nang makitang madaming pagkain sa mesa. Ang dami naman ito. Napakamot sa batok ang lalaki. Hindi ko kasi alam kung anong mga gusto mo. Pero dahil nandito ka, mas makikilala pa natin ang isa't isa. At pangako na aalalahanin ko lahat ng mga paborito mo. Inilalayan ng lalaki si Julia na maupo at pinagsilbihan siya. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo din pala ako pinahanap? Ngumiti si June. Hindi ko alam kung naalala mo pa ang ginawa mong pagdidiktas sa buhay ko. Nung mga bata pa tayo. Napakunot noo si Julia at nakinig sa lalaki. 15 years ago, nasunog ang bahay namin. Pagkukwento ni June habang nilalagyan ng pagkain ng pinggan ni Julia. Nakaligtas ako sa sunog na yon dahil sa'yo. Dahil iniligtas mo ako kahit bata ka pa. Nakaya mo akong hilahin palabas ng nasusunog na bahay. Hinawakan ni June ang kamay ni Julia. Kaya malaking utang ko sa'yo, Julia. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ngayon ay alam na ni Julia kung bakit sa loob ng 15 years ay hindi ito tumigil sa paghahanap sa babae. Alam mo, halos gabi-gabi kitang napapanaginipan. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi kita nahanap. Mahinang pinisil ni June ang kamay ni Julia dahilan para kumabog ng mabilis ang puso niya. Huwag ka sanang magagalit sa akin, Julia. Pero gusto ko sanang itanong kung may boyfriend ka na? Umiling naman si Julia dahilan para maging masaya si June. Mabuti naman. Walang magagalit kapag niligawan kita. Napakurap-kurap si Julia dahil sa gulat. Ano? Liligawan mo ko? Tumango si June. Kung ayos lang naman sa'yo. Napatitig ang lalaki kay Julia. Nakangiti ang lalaki pero seryoso ito. Simula kasi noon ay pinangako ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto ko. Sa tingin ko nga ay tayo talagang para sa isa't isa. Dahil kahit 15 years nang nakalipas ay wala pang nagmamayari ng puso mo. Hinalikan ng lalaking kamay ni Julia habang nakatitig sa mga mata niya. Napalunok na lang siya ng mariin. Posible kaya na hindi mahulog ang loob niya sa lalaki gayong ganito ito kagwapo, kasweet at kabait sa kanya. Pilit nang ngumiti si Julia at hindi sumagot. Pakiramdam niya kasi parang may bumabara sa lalamunan niya. Sa ilang araw na kasama ni Julia si June ay minahal niya ang lalaki. Kahit anong pagpigil ang gawin niya ay hindi niya magawa dahil sa kabaitan na pinapakita ng lalaki sa kanya. Pinipilit naman niya pero nahihirapan siya. Ito pala ang credit card ko, Julia. Kahit ano ay pwede mong bilhin. Huwag mong isipin ang presyo. Nagtaka si June nang hindi kunin ng babaeng credit card. Bakit, Julia? May problema ba? Umiling si Julia. Pasensya na, June, pero hindi ko matatanggap yan. Pera mo yan kaya sa'yo yan. Isa pa, meron naman akong sariling pera eh.
Kinuha ni June ang kamay ng babae at inilagay ang credit card sa kamay nito. Huwag ka na mahiya, Julia. Wala ang pera na to sa pagligtas mo sa buhay ko nun. Napabuntong hininga na lang si Julia at hinawakan ang kamay ng lalaki. June, makinig ka sa akin. Seryosong tumingin si Julia sa lalaki. Hindi porke nailigtas ng isang taong buhay mo, ay habang buhay ka nang may utang sa kanya. Kung ano ka man ngayon ay dahil yun sa'yo, hindi dahil nailigtas kasi sa aksidente. Pwede namang magpasalamat pero huwag ang sobra-sobra. Magtira ka din sa sarili mo. Okay? Napatitig ng mabuting lalaki kay Julia dahilan para magtaka siya. Bakit ganyan ka makatingin? Ngumiti ang lalaki. Kasi napakabait mo. Ngayon lang ako nakakilala ng babaeng kasing bait mo. Hinawakan ng lalaking kamay ni Julia. Maswerte ako dahil ikaw ang babaeng minahal ko. Niyakap ng lalaki si Julia habang hindi naman siya nakagalaw. Napapikit na lang siya ng mariin at niyakap pabalik si June. Sana balang araw ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa lalaking totoo. Nanay! Masaya na pumasok ng bahay si Julia. Iniligay muna niya mga pinamili niya para sa ina bago ito niyakap. Kumusta ka, nanay? Umiinom ka ba ng gamot mo? Inaalagaan mo ba ng mabuting sarili mo? Mabuti naman at dumalaw ka na, anak. Alam mo bang miss na kita? Bakit pa kasing layo-layo ng pinagtatrabahuan mo? Ngumiti si Julia sa ina. Para din naman to sa inyo, nay. Dahil dito ay nakakabili ako ng gamot niyo. Napabuntong hininga na lang ang ina ni Julia at hinawakan ng kamay niya. Basta wag mong abusuhin ang katawan mo. At wag masyadong magpakapagod. Okay? Tumango naman si Julia at muling niyakap ang ina. Ilang linggo din kasi niya itong hindi nadadalaw. Malaking pasasalamat niya kay Nick dahil tinupad nito ang pangako sa kanya at inaalagaan pa ang ina niya. Mabilis na bumaba ng hagdan si Julia nang marinig niya ang pagtawag ni June sa kanya. Dahil sa hindi din niya mapigilan ang sarili na mahalin ng lalaki, ay hinayaan na lang niyang puso na umibig sa lalaki. Masaya naman siya kahit pa hindi naman para sa kanya talaga ang pagmamahal na binibigay ng lalaki. Pinapanalangin na lang niya na sana wag na makita ni June ang totoong first love nito. Pero kung sakasakali man na bumalik ang babae, ay handa siyang magparaya. Lalo na't ang dalawa naman talaga ang para sa isa't isa. Pero sa ngayon na wala na munang babae, ay mamahalin niyang lalaki at magiging masaya siya. June! Natawa ang lalaki nang yakapin siya ni Julia. Ang higpit naman ng yakap mo. Parang miss na miss mo ako ah. Mag-isa lang kasi ako dito kaya wala akong magawa. Day off ko din naman sa trabaho. Napangiti si June dahil masarap sa pakiramdam na galing siya sa trabaho at may sasalubong sa kanya. Gusto mo ba kumuha tayo ng katulong? Umiling naman si Julia. Hindi naman na kailangan dahil kaya ko naman na mga gawaing bahay. Napatango naman si June. Maswerte siya kay Julia dahil hindi ito materialistic na babae. Natutuwa din siya sa sobrang bait nito. Ganito na lang. Sa susunod na day off mo ay mamamasyal tayo. Kuminang naman ang mga mata ni Julia. Talaga? Tumango naman ang lalaki bilang sagot. Paano ang trabaho mo? Ngumiti ang lalaki at inipit ang ilang hibla ng buhok ni Julia sa gitna ng tenga niya. I can take a day off too. Tatakbo naman ang kumpanya kung wala ako ng isang araw lang. Isa pa, gusto din kitang i-date. Napapalakpak si Julia sa sobrang tuwa. Gusto ko yan? Dumating nga ang araw na nag-date sina June at Julia. Dinala ng lalaki si Julia sa mall at sa mamahaling restaurant. Bakit mo ba ako dinala dito, June? Pwede mo naman akong dalhin sa mga turo-turo lang. Bahagya namang natawa si June sa sinabi ng babae. Siyempre gusto kitang dalhin sa mga magagandang lugar. Lalo na itong una nating date. Napabuntong hininga naman si Julia. Hindi mo naman ako kailangang bilhan ng mga mamahaling gamit, June. Makasama lang kita ay masaya na ako. Lalo na't mahal na din kita. Hindi nakagalaw si June. Anong sabi mo?
Umiwas ng tingin si Julia pero may ngiti sa labi niya. Asus, nasabi ko na eh. Bawal nang ulitin. Napanguso naman si June. Sinabi mong mahal mo na din ako? Tumingin si Julia sa lalaki. Ha? Sinabi ko ba yun? Pinandilatan ni June ang mga mata ang babae dahilan para matawa ito. Nasabi mo na yun, Julia. Hindi mo na pwedeng bawiin. Sumimangot ang lalaki. Napatitig si Julia sa lalaki nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi ba mahal mo na din ako? Sabihin mo ulit, Julia. Gusto ko makasiguro. Ngumiti naman si Julia. Napaka-cute talaga ng lalaki kapag binibiro niya. Oo, June. Mahal na kita. Hinalikan ni June ang kamay ni Julia at napangiti ng maganda. Napakasaya ko, Julia. Isa na ang araw na to sa pinakamasayang araw ko sa buhay. Pinisil ni Julia ang kamay ng lalaki. Sobrang saya ko din, June. Sa totoo lang, ngayon na ako nagmahal ng isang lalaki. Lagi mong tatandaan, June, na minahal kita. Hindi dahil mayaman ka o gwapo ka. Well, bonus na ang gwapo mong muka. Bahagyang natawa si Julia pero muling sumeryoso. Mahal kita dahil sa kabaitan mo. Minahal kita sa kung sino ka, hindi dahil sa nakaraan natin. At mas lalong minahal kita dahil sa ganda ng kalooban mo. Yun lang naman ang mahalaga sa akin eh. Minahal mo ko, tinaalagaan mo ko. Napatingin si Julia sa lalaki nang tumayo ito. Pwede ba kitang maisayaw? Nagulat si Julia at napatingin sa maraming tao na kumakain din sa restaurant. Dito? Tumango naman ang lalaki. Pero ang daming tao dito, June. Nakakahiya. Kung talagang mahal mo ko, hindi ka mahihiya na isayaw ako sa maraming tao. Ngumiti si June. Ako, hindi ako mahihiya na isayaw ka sa maraming tao. Kahit pa sa gitna tayo ng daan sumayaw. Napakagatlabi si Julia para pigilan ang mas mapangiti. Huminga siya ng malalim at tinanggap ang kamay ni June. Pasalamat ka at mahal kita. Napangiti naman si June sa sinabi ng babae. Nagsimula na din silang sumayaw. Nakatitig lang sila sa isa't isa at hindi alintanang maraming tao na nakatingin sa kanila. Noon ay akala ni Julia na sa mga palabas o kwento lang niya mababasang ganitong pakiramdam. Pero ngayon ay nararanasan na niya at masasabi niyang totoo nga ang mga ito. Na kumakabog ng mabilis ang puso at may parang mga butterfly na gumagalaw sa tiyan niya. Parang wala na din siyang ibang tao na nakikita bukod sa lalaking mahal niya. Kumpirmado na nga, mahal na ni Julia ang lalaking kasayaw niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Niinis na sabi ni Benjo kay Julia. Hindi ako nababaliw, kuya. Ayoko nang magsinungaling kay June. Mahal ko na siya, kuya. At ayoko nagsisinungaling sa kanya gayong sabi niya ay mahal niya din ako. Natawa si Benjo na parang nababaliw na. Nababaliw ka na nga, kapatid ko. Ang sabi niya ay mahal ka niya. Hindi nakasagot si Julia. Baka nakakalimutan mo kung sino ginagaya mo. Kung hindi naman kayo magkamukha ng babaeng yon, hindi mo makakasamang June na yan ah. Hinawakan ni Benjong magkabilang balikat ni Julia. Makinig ka nga ng mabuti sa akin, Julia. Sa oras na malaman niya na hindi ikaw ang babaeng hinahanap niya, hindi ka na niya mamahalin. Bagkus ikamumuhian ka niya dahil niloko mo siya. Napaiyak na lang si Julia. Anong gagawin ko, kuya? Mahal ko na si June at ayoko siyang mawala sa akin. Napabuntong hininga ang lalaki at tinitigan ng kapatid sa mga mata. Ang gawin mo ay wag na wag mong sasabihin sa kanya ang totoo. Kung ayaw mo siyang mawala sa'yo. Mas lalong napaiyak si Julia dahil hindi na kaya ng konsensya na magpatuloy sa pagsisinungaling sa lalaki. Tulala si Julia habang malalim ang iniisip. Nabalik lang siya sa ulirat nang yakapin siya ni June mula sa likod niya. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Hinawakan ni Julia ang kamay ng lalaki. Wala naman. Naisip ko lang kung anong gagawin mo kapag nalaman mong nagsinungaling ako sa'yo.
Humarap si Julia sa lalaki para makitang reaksyon nito. Nakita niya na nag-isip ito. Depende sa kasinungalingan mo. Kung maliit lang naman ay mapapatawad kita. Ngumiti ang lalaki at inipit ang ilang hibla ng buhok ni Julia sa gitna ng tenga niya. Mas lalo siyang napatitig sa lalaki. Paano kung malaking nagawa kong kasalanan sa'yo? Sample lang to Sample. Bagya namang natawa si June. Sample lang pero bakit kinakabahan ka? Wala lang. Gusto ko kasing makitang reaksyon mo kung sakasakali lang naman. Hinawakan ni June ang magkabilang balikat ni Julia. Okay. Sample kung sakasakali lang. Huminga ng malalim si Julia bago nagtanong. Paano kung nalaman mo na all this time ay nagsinungaling lang pala ako tungkol sa pagkatao ko? Mas lalong nag-isip si June. Siyempre masasaktan ako. Kasi maliban sa nagsinungaling ka, niloko mo din ako. Kinabahan si Julia sa naging sagot ni June. Sasagot pa sana ng lalaki nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Wait lang Jules. Sagutin ko muna ang tawag. Tumango naman si Julia at lumayo ang lalaki para sagutin ang tawag. Nakangiti ang lalaki habang kausap kung sino man ang nasa kabilang linya. Maya-maya ay natapos na din ang tawag nito at masaya na lumapit ang lalaki sa kanya. Good news Jules. Dadating si na mami dito sa Maynila sa makalawa. May surprise sila sa akin. Hindi ko lang alam kung ano yun pero alam kong mas matutuwa sila sa surprise ko. Hinawakan ni June ang kamay ni Julia. At ikaw yun. Sigurado kong matutuwa sila kapag nalaman nila na nahanap na kita. Pilit naman ang ngumiti si Julia. Dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagsisinungaling niya? Lalo na ngayon at ipapakilala siya sa mga magulang ng lalaki. Nay, may tanong po ako. Napatigil naman sa ginagawa ang nanay ni Julia at napatingin sa kanya. Ano pong gagawin niyo kung nagkaroon kayo ng kasalanan sa taong mahal niyo? Sasabihin niyo pa din po ba sa kanyang totoo kahit pa pwede siyang mawala sa'yo? Huminga naman ng malalim ang ina ni Julia at tumingin sa kanya. Alam mo anak, kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong masasaktan siya. Pero dahil nakagawa ka na ng kasalanan sa kanya, mas mabuti na malaman niya. Sasabihin niyo pa din po ba sa kanya kahit na may chance na baka mawala siya sa'yo? Tumangong ina ni Julia. Ngumiti ito at hinawakan ng pisngi niya. Oo anak, may pagkakataon talaga na lumayo siya sa'yo dahil nakagawa ka ng kasalanan sa kanya. Mas mabuti na yung malaman niya mula sa iyong totoo, kesa sa malaman niya sa ibang tao. Isa pa, kung totoong mahal ka niya, mapapatawad ka niya at mamahalin ka pa din niya. Napatitig si Julia sa ina niya at niyakap ito. Tama po kayo, Nay. Maraming salamat po. Nagpaalam na din si Julia sa ina at dumiretso sa supermarket. Dahil sa mga sinabi ng ina niya, ay natauhan siya at tama ito. Kung totoong mahal nga siya ni June ay mamahalin at tatanggapin pa din siya nito. Magtitiwala na lang siya sa pagmamahal ng lalaki. Habang tulak-tulak ni Julia ang cart ay may isang figura ng babae na humarang sa daraanan niya. Napatigil siya at napatingin dito. Magsasalita na sana siya nang matigilan siya nang makita na medyo kahawig niya ang babaeng nasa harap niya. Napatingin siya sa leeg nitong may nunal. Bigla siyang kinabahan. Nakikilala mo ba ako? Nabalik sa ulirat si Julia nang marinig ang boses ng babae. Sorry pero hindi kita kilala. Ngumiti ang babae. Ako si Karen, ang first love ni June. Ang totoo niyang first love. Biglang natigilan si Julia. Tama ka. Akong babaeng matagal nang hinahanap ni June. Hinawi ng babaeng mahaba nitong buhok para mas makita ang nunal sa leeg niya. Totoong nunal ko sa leeg. Sa'yo, totoo ba? Hindi ka agad nakapagsalita si Julia.
Hindi niya inaasahan na makikita niyang totoong babae na matagal nang hinahanap ni June. Alam mo bang sa mga oras na to'y alam na ni June ang totoo? Biglang napatingin si Julia sa babae. Kasi sa mga oras na to, ay kausap na ni June ang mga magulang niya. At malamang sinasabi na ng mga ito kay June na nahanap na nila ako. Sa States kami nagkita ng mga magulang niya. At may ebidensya ako na ako ang totoong hinahanap niya. At ikaw ay isang peke. Baka nga ipakulong ka nila dahil sa panloloko na ginawa mo sa anak nila. Kinabahan naman si Julia. Huwag, please. Hindi ko naman ginustong lokohin si June. Kailangan ko lang kasi ng pera kaya nagawa ko yun. Please, huwag niyo ako ipakulong. Hinawakan ni Julia ang kamay ng babae at nagmakaawa. Kulang na lang ay lumuhod siya. Kaya nga ako ang nandito para sabihin sa'yo na lumayo ka na at wag ka nang magpapakita kay June. Sigurado akong galit na galit siya sa'yo at baka hindi ka niya patawarin. Hinawakan ng babaeng kamay ni Julia. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mong makulong, lumayo ka na. Tumangutango naman si Julia at agad na umalis. Iniwan niya ang mga pinamalengke niya. Ayaw niyang makulong lalo na't kailangan pa siya ng nanay niyang may sakit. Sino na lang ang mag-aalaga dito kung makukulong siya? Hindi naman niya maaasahan ng kapatid niya dahil sarili lang naman itong iniisip nito. Nakangisi naman ng babae habang nakatingin kay Julia na papalayo. Taas noo itong naka-cross arm at ngumisi. Balak mo pang agawin ang dapat sa akin ha? Ha? Ambisyosa? Nagtataka si June dahil magagabi na ay wala pa din si Julia. Kanina pa niya ito tinatawagan pero hindi niya ito makontak. Kinakabahan siya dahil baka may nangyari ng masama sa babae. May kumatok sa pinto kaya mabilis na binuksan ni June ang pinto sa pag-aakala na si Julia na ito. May ngiti sa labi na binuksan niya ang pinto. Jules! June, anak! Nagulat si June nang bigla siyang yakapin ng ina niya. Ma'am, akala ko bukas pa kayo dadating. Kumalas ang ina ni June mula sa pagkakayakap sa kanya. Excited na kasi ako na makita ka para sa surprise namin sa'yo. Bahagyang natawa si June. Ano ba kasi ang surprise nyo na excited kayo at hindi na makapaghintay? Hinawakan ng ina ni June ang kamay niya. Alam kong matagal mo na siyang hinahanap. At ngayon ay alam kong matutuwa ka dahil natagpuan na namin siya. Napakunot noo si June. Sino, ma'am? Tumabi ang ina at ama ni June dahilan para makita niyang kasama nitong babae. Nagulat siya nang kahawig nito si Julia. Katulad ng babae ay meron din itong nunal sa leeg. Nagtataka si June. Hinawakan ng ina ni June ang balikat ng babae. Anak, siya si Karen. Ang babaeng nagligtas sa'yo nung bata ka pa. Napakunot noo si June. Nalilito siya. Paanong siya? Tanong ni June habang nakatingin sa babae. Dahil siya ang totoong nagligtas sa'yo. Kaya hindi natin siya mahanap-hanap noon. Ay dahil pagkatapos pala ng insidente yun ay lumipat sila sa States at doon kami nagkita ulit. Hindi pa din nakapagsalita si June dahil hindi siya makapaniwala sa mga nalaman ngayon. Pero nahanap ko na siya, ma'am. At ang pangalan niya ay Julia. Napakunot noon naman ang mommy ni June. What do you mean? Napaan naman ang ina ni June nang may maalala. Oo nga pala. Yun pang babae na ibinahay mo? Si June naman ang napakunot noo. She is a fake, anak. What? Tumangutango ang mommy ni June. Nalaman ko na may babae na nakatira dito sa bahay mo. I thought siya ang babae na hinahanap mo pero nang makita ko si Karen at matanong ko sa kanyang nangyari 15 years ago, ay sinabi niyang nangyari noon at doon ko nalaman na may nagpapanggap pa lang siya. May kinuha na folder ang mommy ni June at binigay sa kanya. Nang buksan niya ito'y nakita niya ang picture ni Julia and this time ay walang nunal ang sa leeg ng babae. Halos magkamukha nga sila maliban sa nunal nila sa leeg. Napabuntong hininga ang ina ni June. Hindi din naman kita masisisi anak kung naniniwala ka sa kanya. Dahil ang tagal na noon at madami nang nagbago. But I am telling you,
Hindi siyang totoong babae na nagligtas sa'yo. Napatulala na lang si June habang nakatingin sa profile ni Julia. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kasama niya ng ilang buwan sa bahay ay hindi pala ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Parang may kung anong pumisil sa puso ni June dahil naloko siya ng babaeng. Akala niya ang babaeng matagal na niyang mahal. Nalaman niya na ang lahat tungkol dito. Na kaya nagpanggap lang ito dahil sa pabuya niya. Lahat ba ng pinakita ng babae sa kanya ay hindi totoo? Lahat ba ng yon ay puro kasinungalingan lang? Papanong pagmamahal na pinaramdam ng babae sa kanya? Kasinungalingan lang din ba yon? Nagpanggap lang din ba ang babae na mahal siya nito? Makalipas ang ilang buwan, hindi na nakitang muli ni June si Julia. Kahit sa dati nitong tinitirhan ay wala na din. Tinawagan niyang dating private investigator na nakahanap kay Julia pero sinabi lang nito na wala itong alam sa pagpapanggap nito. June? Napabalik sa ulirat si June nang tawagin siya ni Karen. Kanina pa ako nagsasalita dito pero wala naman pala akong kausap. Napabuntong hininga naman si June. Sorry. May iniisip lang ako. Si Karen naman ang napabuntong hininga. Si Julia na naman bang iniisip mo? Hindi nakasagot si June. Ito na pong order niyo, ma'am. Thank you. Kinuha na ni Karen ang napili nitong jewelry set na si June ang nagbayad. Umalis na din sila sa jewelry shop. Naglalakad sila habang nakahawak ang babae sa braso ni June. 2 buwan ang nakakalipas pero bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa din makalimutan ng babaeng nanloko sa'yo, June? Hindi nagsalita si June. Anyway, nagtatanong si tita kung kailan mo daw balak na magpakasal? Napatingin si June sa babae. Ha? Anong kasal? Napatigil sa paglalakad ang babae. Hindi ba pinangako mo nun sa sarili mo na papakasalan mo ko kapag nahanap mo ko? Ngayon na nandito na ako, ano pang hinihintay mo? 2 buwan na din naman tayong nagsasama, June. Hindi ba parang oras na din para magpakasal tayo? Napatitig si June sa babae at inalis ang kamay nitong nakahawak sa braso. I'm sorry, Karen. But I can't marry you. Nagtaka naman si Karen. What? Anong ibig mong sabihin? Nangako ka, June. Napabugan ng malakas na hangin si June. Alam ko nangako ako pero noon yun. Napakunot noong babae. Noon yun nang hindi ko pa nakikilala si Julia. Galit naman na tiningnan ng babae si June. Ang ibig mo bang sabihin ay ang peking babae na yun ang mahal mo? Hindi sumagot si June pero alam na ni Karen kung anong sagot niya. Itinulak siya ng babae. How dare you! Pinabayaan lang ni June na itulak siya ng babae. Pagkatapos ko iligtas ang buhay mo nun, ganito lang yung gaganti mo sa akin? Ipagpapalit mo ako sa peking babaeng yon? Dinuro ni Karen ang lalaki. Itong pakatatandaan mo, June. Kung hindi dahil sa akin at sa pagligtas ko sa'yo, wala ka sana ngayon. Napatitig si June sa babae. Oo nga, ito nga ang babae na nagligtas sa kanya. Pero mas minahal niya ang babaeng nagpanggap dahil kahit kailan ay hindi nito ipinamukha sa kanya ang pagligtas nito. Mahinang natawa si June dahilan para magtaka ang babae. Anong nakakatawa? Ngumiti si June at tumingin sa babae. Tama ka, Karen. Kung hindi dahil sa'yo baka wala na nga ako. Ginusto ko na hanapin ka nun para makabayad ako sa utang na loob ko sa'yo. Pero sa loob ng 2 buwan na nagkasama tayo, alam mo kung ano mga ginawa ko para sa'yo. Lahat ng gusto mo ay binili ko at wala akong pakialam kung magkano yun. Dahil sa isip ko, deserve mo yon dahil niligtas mo ang buhay ko. Napailing si June. Pero tama si Julia. Hindi pwede na habang buhay ay palagi na lang akong tumanaw ng utang na loob. At wala akong balak na pakasalan ka. Bilang utang na loob dahil gusto ko nang papakasalan ko ay ang babaeng mahal ko. At hindi ikaw yon. Umiling si June. I'm sorry, Karen. Iniwan ni June ang babae na ilang beses tinawag ang pangalan niya pero hindi siya lumingon. Wala siyang plano na lokohin ang sarili. After 5 years.
Babalitaan ko na lang po kayo sir kapag may balita na ako tungkol sa kanya. Tumango naman si June at umalis na ang isa na naman sa mga kinuha niyang private investigator para hanapin si Julia. Napabuntong hininga na lang siya dahil mukhang naulit na naman ito. Magkaiba nga lang ang babae na pinapahanap niya ngayon. Nasaan ka na ba ngayon, Julia? Bakit hindi ka magpakita sa akin? Totoo ba talagang pagpapanggap lang ang pagmamahal na pinakita mo sa akin? Hindi mo ba ako minahal? Napahilamos na lang sa mukha si June. Ang dami niyang tanong sa isip na alam niya na si Julia lang ang makakasagot sa mga tanong niya. Kinuha ni June ang picture nila ni Julia. I miss you, Julia. Naasan ka na ba? Bumukas ang pinto ng opisina ni June at pumasok si Karen. Ibinaba niyang picture frame. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Karen at lumapit kay June. Gusto sana kitang imbitahan na mag-lunch. Pwede ba yon? Hihindi sana si June nang magsalita na naman ng babae. Please? Magkaibigan naman tayo, right? You can say no to a friend, right? Napatitig si June sa babae at kalaunan ay napabuntong hininga. Sige na nga. Simula nang magtapat si June sa babae na hindi niya ito mapapakasalan, ay tinanggap naman ito ang katotohanan at naging magkaibigan sila. Masaya siya dahil nawala na din ang galit sa kanya ng babae. Karen, let's go? Napatingin si Karen sa lalaki at tumango. Sige. Nauna nang lumabas ang lalaki at napatingin naman si Karen sa picture frame ni na June at Julia. Napatiimbagang siya at binaba ang picture frame. It's been 5 years. At sana hindi na kayo magkita ni June. Para mapasakin na talaga siya. Pumunta si June sa Surigao dahil doon magba-birthday ang kaibigan niya. Malayo sa Maynila pero sumama na din siya dahil gusto niya din na mag-relax dahil nitong mga nakaraang taon ay subsub siya sa trabaho. Nagulat si June nang makita si Karen na sakay ng kakarating lang na sasakyan. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni June sa babae nang makalapit na ito sa kanya. Well, I am invited as well. Napatingin si June sa kaibigan niyang may birthday nang tapikin ito ang balikat niya. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo, dude. Inibitahan ko na din si Karen since magkaibigan naman kayo. Hindi na nakasagot si June. Wala din naman siyang karapatan na umangal lalo na't hindi naman siyang may birthday. Umalis na din ang babae para pumunta sa kwarto nito. Dude, nagtataka lang ako kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din kayo kinakasal ni Karen. Ano pang hinihintay nyo? Napailing si June. Dude, alam mo naman na kaibigan ko lang si Karen. Napatangutango si Carlo. Isa din yan sa pinagtataka ko. Maganda naman si Karen. Sexy, mayaman at she looks nice. Bakit hindi mo siya magustuhan? Uminom muna si June ng juice bago sumagot. Simple lang. Kasi hindi ko siya mahal. Napabuga ng malakas na hangin si June. Alam mo naman na si Julia ang babaeng minamahal ko. Posible ba talaga na mabaling ang pagmamahal mo sa iba ng ganun-ganun na lang? I mean, ilang taon mong hinahanap si Karen tapos napalitan lang ng babaeng nagpanggap. Tapos sa kanya ka na in love. Napangiti na lang si June ng maalalang babae. Sabi nga nila, love is full of mystery, diba? Sino mag-aakala na mas mamahalin ko pang nagpapanggap kaysa sa totoong babaeng hinahanap ko? But well, hindi mahirap mahalin si Julia dahil napakabait niya and she's full of wisdom. So, wala ka talagang planon magmahal ng iba? Umiling si June bilang sagot. Wala ka ding plano na tumigil sa paghahanap kay Julia? Muling umiling si June. Wala, dude. Trust me. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, yun din ang gagawin mo. Love can make you wait. Kahit pa sinasabi ng iba na hindi na sila babalik pa. Kasi sa puso mo, aasa at aasa ka. Napakuyom ng kamao si Karen na lihim na nakikinig sa kanilang likuran. Siya din, hindi din siya mawawalan ng pag-asa na makuhang lalaki as long as hindi pa nagkikitang dalawa. Dahil ayaw nang makinig ni Karen sa pinag-uusapan ng dalawa kaya umalis na siya. Napapailing na lang si Carlo. I don't know, dude.
Kaya minsan ayoko muna sa love-love na yan. Natatawa naman si June. Huwag ka magsalita ng patapos, Carlo. Baka mamaya matamaan ka na lang bigla at kainin mo mga pinagsasabi mo. 33 na ang kaibigan ni June pero hanggang ngayon ay wala pa itong jowa. Hindi seryosong lalaki sa mga babaeng nakilala nito. Puro fling-fling lang dahil hanggang ngayon ay hindi pa nito nakikitang babaeng para dito. Biglang natigilan si June sa paglalakad nang may batang tumakbo at mabangga siya. Napahawak sa noo ang bata. Oops, sorry po. Pumantay si June sa bata at hinawakan ang kamay nito. It's okay. Ayos ka lang ba? Nakita na ni June ang buong mukha ng bata nang alisin nito ang kamay na nakahawak sa noo nito. Nagulat siya nang makitang medyo hawig ito ni Julia maliban sa ilong at labi nito. May kung ano siyang naramdaman sa bata na hindi niya maintindihan. Anong pangalan mo? Ngumiti ang bata. Ako po si Jasmine. Napangiti si June dahil natutuwa siya sa bata at napaka-cute nito. Matambok ang pisngi nito na halos mamula-mula pa. Hinaplos ni June ang buhok ng bata. Ilang taon ka na, baby? Ipinakita ng batang daliri nito. 4 na po at hindi na po ako baby. I'm a big girl now. Nakapamewang pa ang bata na tila parang isang superhero. Mas lalong natuwa si June. Kung siguro hindi umalis si Julia noon, ay baka may anak na din sila at ganito kalaki. Ang cute-cute mo. Mahina niyang pinisil ang pisngi ng bata. Thank you po. May isang babae naman ang lumapit sa kanila. Ay naku Jasmine, nandito ka lang pala. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Napatingin ang babae kay June at bahagyang yumuko. Sorry sir kung naabala po kayo ni Jasmine. Ngumiti naman si June at tumingin sa bata. Hindi naman nakakabala si Jasmine sa akin. Natuwa pa nga ako sa kanya kasi ang cute niya. Nagpasalamat ang babae. Halika na Jasmine, baka tapos na si trabaho ang mama mo at uuwi na din kayo. Napatingin ang bata kay June at kumaway. Alis na po ko kuya, sorry po ulit. Bye! Umalis na din ang bata. Kumakaway si June sa bata habang may ngiti sa labi. Mukhang gusto mong batang yun ah. Napangiti si June. Ang cute niya kasi. Napailing na lang si Carlo. Gumawa ka na din ng sayo. Natawa naman si June. Saka na kapag nakita ko na si Julia. Natawa na lang din si Carlo. Tara na nga. Mama! Napatigil sa paglalakad si Julia nang marinig ang boses ng anak niya. Agad siya nitong niyakap nang makalapit sa kanya. Hello anak! Kinarga ni Julia ang anak at tinalikan ng pisngi. Ay naku Ate Julia! Tinakbuhan na naman ako ng anak mo. May nabangga tuloy siyang guest kanina. Sabi ni Marie na siya nag-aalaga sa anak niya kapag may trabaho siya sa resort. Anak, hindi ba sinabihan na kita na huwag kang lumayo kay Ate Marie? Hindi sumagot ang bata at napanguso lang ito. Paano na lang kung nawala ka? Madami pa naman ng tao sa resort. Napabuntong hininga si Julia. Anak, huwag mo na gagawin yun ulit, okay? Hindi alam ni mama kung anong gagawin kapag nawala ka. Niyakap ng bata si Julia. Opo mama, sorry. Napabugan na lang ng malakas na hangin si Julia. Sa tuwing pagsasabihan niya ang anak ay niyayakap kaagad siya nito at nilalambing. Kaya paano siya magagalit sa anak niya? Okay, basta wag nang umulit. Tumangulang ang bata habang napapailing na lang si Marie. Umuwi na din sila sa bahay nila. Kapit-bahay lang ni na Julia si Marie kaya iniiwan niya ito sa babae kapag papasok na siya sa trabaho. Malapit lang din ang resort kung saan siya nagtatrabaho sa bahay nila kaya minsan ay sinusundo siya ng anak. Alam mo mama, may nakilala kong gwapo at mabait na lalaki kanina. Inilagay ni Julia ang pagkain sa mesa. Talaga? Tumango naman ang bata. Opo. Sa tingin ko nga po pwede ko siyang maging papa. Nabilaukan si Julia sa sariling laway dahil sa sinabi ng anak niya. Napapailing na lang siya. Anak, may sarili kang papa.
Wala nga lang siya dito dahil nasa malayong lugar siya nagtatrabaho. Napanguso naman ng bata. May papa nga ako, wala naman siya dito. Hindi ko din naman siya nakakasama. Biglang nakaramdam ng awa si Julia para sa anak. Hinawakan niyang kamay ng anak. Sorry kung hindi mo pa nakikita ang papa mo, anak. Marami lang kasing problema kaya hindi mo siya makakasama. Pero alam ko maintindihan mo din paglaki mo. Ngumiti si Julia sa anak at hinaplos ang pisngi. Pero itong tatandaan mo, anak, mahal na mahal ka ng papa mo. Kung alam ng lalaki na may anak sila ay alam ni Julia na mamahalin ni June ang anak nila sa kabila ng kasalanan na nagawa niya. Alam niyang hindi idadamay ng lalaking bata sa naging kasalanan niya. Dahil mabait si June kaya sigurado siya. Maraming nangyari nang umalis si Julia dahil dumating na ang totoong babae na hinahanap ni June. Umuwi siya sa kanila. Nag-away sila ng kapatid dahil nagalit ito dahil nawalang oportunidad nila na makaahon sa buhay. Dahil sa pag-aaway nila ay nalaman ng ina nila ang ginawa nila. Hindi ito makapaniwala. Inatake sa puso at namatay. Kaya pakiramdam ni Julia ay siyang dahilan kaya namatay ang nanay. Pero bago ito namatay, ay humingi ito ng tawad sa kanya at pinatawad siya. Umalis na din si Julia pagkatapos ilibing ang ina niya at napagdesisyonan niya na manirahan sa Surigao kung saan malayo sa lalaki. Buwan din ang lumipas nang malaman niyang buntis siya. Nagbungang isang gabi na pinagsaluhan nila ni June. Akala ni Julia ay mag-isa na lang siyang mabubuhay sa mundong ito, pero dumating ang anak nila ni June. Ang batang bunga ng pagmamahalan nila ng lalaki. Ang batang nagbigay ng dahilan kay Julia para mabuhay. Gusto man niyang ipaalam sa lalaking tungkol sa anak nila, pero natakot siya nang maalala niya ang sinabi ni Karen noon na ipapakulong siya kapag nakita siya dahil sa ginawa niyang panloloko sa lalaki. Kaya minabuti na lang niyang itago si Jasmine. Kinabukasan ay maagang pumasok si Julia sa trabaho dahil may VIP sila at marami ding tao sa resort. Kinahapunan naman ay nagpumilit si Jasmine na pumunta sa resort. Pero mamaya pang uwian ng mama mo, Jasmine, sabi ni Marie sa bata. Gusto ko din po kasi na maglakad-lakad sa dalampasigan, Ate Marie. Please? Napatitig si Marie sa bata na pinagsiklop ang dalawang kamay at nagpapakyut ng mga mata. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit kailan ay hindi niya matanggihan ng batang ito. Sige na nga, kung hindi ka lang cute eh. Napatalo naman ng bata sa sobrang tuwa. Basta huwag kang humiwalay sa akin, okay? Pinandilatan ni Marie ng mga mata ang bata. Nag-thumbs up ang bata. Opo, Ate Marie. Nagpunta na din sila sa resort kung saan nagtatrabaho si Julia. Naglalakad sila sa dalampasigan habang nakatingin sa paligid si Jasmine. Kaya gusto niyang maglakad sa dalampasigan dahil nagbabaka sakali siya na makita ulit ang gwapong lalaki na nakabunggo niya kahapon. Napangiti si Jasmine nang makita niyang lalaki. Mabilis siyang tumakbo sa lalaki. Kuya Pogi! Mabilis naman na tumakbo si Marie para habulin ng bata. Jasmine, ano ka ba? Huwag mong iniustorbong mga guest dito. Napasimangot naman ng bata. Gusto ko lang naman kasi makausap si kuya. Napakunot noon naman si Karen nang makita ang bata. Sino ba kasing batang yan? Bakit lumalapit na lang dito? Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami? Hinawakan ni Maria ang magkabilang balikat ng bata. Ay, sorry po, miss. Aalis na po kami. Aalis na sana sila nang pigilan sila ni June. Sandali. Hindi ba ikaw yung bata na nakausap ko kahapon? Si Jasmine? Kuminang ang mga mata ng bata. Naalala niyo po ko? Ngumiti naman si June. Oo naman. Ang cute mo para makalimutan kita. Mas lalong kumunot ang noo ni Karen. Kilala mo bang batang yan, June? Nakataas pa ang kilay ng babae habang nakatingin sa bata. Napahawak ang bata sa braso ni June. Sino po bang nakakatakot na babaeng yan, kuya? Natawa na lang si June. Siya si Karen, kaibigan ko. Tumingin si June kay Karen. Pwede bang iwan mo muna kami, Karen?
Napatiimbagang ang babae at naiinis na umalis. Ang pangit naman po ng ugali niya. Napapailing na lang at natatawa si June sa bata. Ay naku kuya, hindi po kayo bagay ng babaeng yun. Sa tingin mo? Tumango naman ang bata. Opo kuya, mas bagay po kayo ng mama ko. Yun, mabait at maganda. Maalaga din at wala na kayong hahanapin pa. Natawa si June. Nirereto mo ako sa mama mo. Hindi mo nga alam ko anong pangalan ko. Napatigil naman ang bata. Ano nga po palang pangalan niyo? Ngumiti si June. Ako si June. June? Napatangu-tango ang bata. Ngayon po alam ko ng pangalan niyo. Kaya pwede ko na kayong ireto sa mama ko. Napapailing na lang si June sa bata. Naghahanap po kasi ako ng pwedeng maging papa ko. At kayo pang napili ko. Hinaplos ni June ang mukha ng bata. Pasensya ka na pero may mahal na akong iba eh. Tumaas ang kilay ng bata. Yun po bang babaeng masungit na kasama niyo kanina? Umiling si June at ngumiti. Hindi siya. Hinahanap ko pa ang babaeng mahal ko. Inosenteng tumingin ang bata kay June. Nawawala po ba siya? Napatitig si June sa bata. Hindi niya alam kung bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam niya dito. Pinagtataguan ako eh. Napatangu-tango naman ang bata. Kung ganun po, habang hindi niyo pa siya nakikita, pwede ko kayong ireto sa mama ko. Napailing na lang si June. Napaka-inosente talaga ng mga bata. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Well, pwede naman kaming maging magkaibigan na mama mo. Napahawak sa baba si Jasmine na tila nag-iisip. Pwede din po. Diyan naman po nagsisimula ang lahat eh. Magiging magkaibigan po kayo ni mama at hindi magtatagal eh. Magiging magkaibigan na din po kayo. Nagulat na lang si June at hindi makapaniwala sa sinasabi ng bata. Napakabata pa nito pero ang dami ng alam sa pag-ibig. Siguro ay nasasabik lang talaga ang bata sa ama. Teka, gusto mo ako maging papa? Tumango naman ang bata. Nasaan pala ang papa mo? Nalungkot naman ang bata. Bata pa lang po ako, hindi ko na nakita ang papa ko. Kahit picture po niya ay wala. Ang sabi ni mama, nasa malayong lugar nagtatrabaho si papa. Napatangu-tango naman si June. Kung ganon, bakit naghahanap ka ng ibang papa? Paano kung bumalik na lang siya ng isang araw? Napakibit-balikat si Jasmine. Ewan ko po. Kung babalik po siya dapat noon pa. Gusto ko din po kasi hanapan si mama ng mapapangasawa para hindi na po siya maging malungkot. Napakunot noon na lang si June. Tuwing gabi po kasi nakikita ko siyang umiiyak. Sinasabi niyang sorry. Na para bang ang laki ng kasalanan niya kay Papa. Minsan naririnig ko siyang banggitin ang pangalan ni Papa. Ano nga yung pangalan na binanggit ni Mama? Nag-isip naman ng mabuti ang bata. Habang iniisip ng batang pangalan ng papa nito, ay mas napatitig siya sa bata. Sa kabila ng kabibuhan ng bata ay may pinagdadaanan pala ito. Mabuti na lang ay naging masayahin pa din ito kahit walang ama. Nanlaki ang mga mata ng bata nang maalala na ito. Naalala ko na! Anong pangalan niya? Kapag nalaman natin ang pangalan niya, pwede kitang tulungan para hanapin siya. Nanlaki ang mga mata ng bata na nakatingin kay June. Talaga po? Tutulungan niyo ako na mahanap ang papa ko? Tumangot ngumiti si June. Oo naman, para hindi ka na maging malungkot. Napangiti ang bata at niyakap si June. Thank you po. Maraming thank you. Niyakap pabalik ni June ang bata. So, anong pangalan ng papa mo? Kumalas ang bata at tumingin sa mga mata niya. Magkatulad po kayo ng pangalan. Napakunot noo si June. June din po ang pangalan niya. Biglang natigilan si June, hindi dahil sa magkapangalan sila ng ama ng bata, kundi dahil sa boses na narinig niya. Jasmine!
Dahan-dahan na napatingin si June sa babaeng tumawag sa bata. Parehong nanlaki ang mga mata nila ni Julia nang makitang isa't isa. Napatayo si June. Julia? Hindi naman nakagalaw si Julia sa kinatatayuan niya. Lumapit si June at hinawakan ang mukha ng babae. Nakita ni Julia na namumula ang mga mata ng lalaki na tila maiiyak na. Ikaw nga. Niyakap ni June ng mahigpit ang babae. Damn, is this a dream? Hanggang ngayon ay hindi pa din makagalaw si Julia. Kung panaginip man ito, ayoko na magising. Kumalas si June sa babae. Alam mo bang hinahanap kita? Kumabog ng mabilis ang puso ni Julia. Natutuwa siya na malaman na hinahanap siya ng lalaki, pero bigla niyang naisip na baka hinahanap siya ng lalaki para ipakulong. Nagulat si June nang biglang lumuhod sa buhangin ng babae. Sorry sa mga nagawa ko, June. Sorry kung nagpanggap ako at niloko kita. Umiyak na si Julia. Nagawa ko lang naman yun dahil kailangan ko ng pera na pampagamot sa nanay ko. May sakit kasi siya noon at kulang ang sahod ko para sa gamot niya. Umiling si Julia. Hindi ko ginusto pero wala akong choice. Please, huwag mo ko ipakulong. Maawa ka. Hinawakan ni Julia ang paa ni June. Please, June. Maawa ka sa akin. Agad na hinawakan ni June ang babae at pumantay siya. Bakit ko naman ipapakulong ang taong mahal ko? Biglang natigilan si Julia at napatingin sa lalaki. Anong sabi mo? Noutal na tanong ni Julia. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng pandinig niya. Ngumiti si June at tinawakan ng pisngi ni Julia. Mahal kita, Julia. Hindi ba sinabi ko na yan sa'yo noon? Napakurap-kurap si Julia. Pero sinabi mo yan noon dahil akala mo akong babaeng hinahanap mo. Pero ikaw si Julia, diba? Tumango naman bilang sagot si Julia. Eh di ikaw ang sinabihan ko nun. Tumulo ang luha ni Julia na pinunasan ni June. Nagpanggap ka nga na siya. Pero pangalan mo naman mismong sinabi mo. Mas lalong napaiyak si Julia. Sorry talaga, June. Sorry. Huminga ng malalim si June at sinapong mukha ng babae. Mapapatawad lang kita kapag sinagot mo ang tanong ko. Napatitig naman si Julia sa lalaki. Sa loob ng ilang buwan na nagkasama tayo, minahal mo ba ako na totoo? Nakita ni Julia na naghihintay ng kasagutan si June mula sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nito ang pananabik sa sagot niya at the same time ay takot. Tumango si Julia. Oo, June. Totoong minahal kita. Napangiti si June at napaiyak na din. Totoong lahat ng pinakita ko sa'yo. Minahal kita ng totoo, hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa kabaitan na pinakita mo sa akin. Pero hindi akong babaeng mahal mo dahil hindi akong babaeng hinahanap mo. Hinawakan ni June ang kamay ng babae. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw talaga ang babaeng mahal ko? Hindi nakasagot si Julia. Oo, hindi nga ikaw ang babaeng hinahanap ko. Pero ikaw ang babaeng minahal ko. Nakita ko kung gaano kakabait at magkaiba kayo ni Karen. May mga minahal ako sa'yo na wala siya kaya alam kong ikaw ang mahal ko at hindi siya. Napahagulgol si Julia. Sorry. Muling niyakap ni June ang lalaki. Shh. Tapos na ang lahat ng yun. Ang mahalaga ngayon ay nagkita na ulit tayo. Mahal na mahal kita, Julia. Mahal na mahal. Niyakap din pabalik ni Julia ang lalaki. Mahal na mahal din kita, June. Ikaw lang bukod tanging lalaki na minahal ko. Napakuyom naman ng kamao si Karen habang nakatingin sa dalawang tao na nagyayakapan. Hanggang sa huli ay talo pa din siya. June was supposed to be hers, kung hindi lang dahil sa babaeng mapagpanggap. Umiiyak na umalis si Karen. Lumapit naman si Jasmine sa dalawa. Mama, magkakilala kayo? Kumalas naman ang dalawa't napatingin sa bata. Pinunasan ni Julia ang pisngi niya at tinawakan ng kamay ng anak. Anak, hindi ba nagtatanong ka tungkol sa papa mo?
Tumango naman ang bata. Ngumiti si Julia at tumingin kay June. Siya ang papa mo. Si Jasmine at June ay parehong nagulat. Anak natin siya? Gulat na tanong ni June. Tumango naman si Julia. Oo, June. Anak natin si Jasmine. Hinawakan naman ni June ang magkabilang balikat ng bata. Anak kita. Pinunasan ni June ang pisngi ng bata dahil umiiyak na din ito. Kaya pala napakagaan ang pakiramdam ko sa'yo. Dahil anak pala kita. Nakangiti ang bata habang umiiyak. Kaya pala gusto ko, ikaw ang maging papa ko. Dahil kayo pala talagang totoo kong papa. Papa! Niyakap ng bata si June. Tatlo na silang umiiyak ngayon. Natutuwa si Julia habang nakatingin sa mag-ama niya. Sa wakas ay nagkita na din ang dalawa na alam niyang matagal nang inaasam ng anak niya. Inilahad ni June ang kamay sa kanya na kanya namang tinanggap. Ngayon ay tatlo na silang nakayakap. Pagkatapos ng birthday ng kaibigan ni June ay dinala niya ang mag-ina sa Maynila para ipakilala sa mga magulang niya. Natutuwa si Julia dahil hindi nagalit ang mga magulang ng lalaki sa kanya, lalo na't sobrang tuwa ng mga ito nang makilala ang anak nila ni June. Lumipas din ng ilang buwan ay nagpakasal na sina June at Julia. Hindi na nakapaghintay ang lalaki na maging asawa na niya ang babae. Biniyayaan din sila ng isa pang anak at the same time ay isang healthy baby boy. Simula din noon ay naging masaya na sila. Sinusulit ang mga araw na magkakasama, lalo na't ilang taon silang nagkahiwalay. Hinahanap ni June noon ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Pero ibang babaeng dumating sa buhay niya at sa kabila ng kasalanan nito ay pinatawad niya at mas minahal pa. Minsan talaga, kung sino pa ang mabait, ayun pa ang totoong mamahalin. Hindi man si Julia ang nagligtas noon kay June, ay si Julia naman ang totoong nagpapasaya ng puso niya at nagbigay ng isang maganda at masayang pamilya. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni June at Julia. Na iba man ang hinahanap, ay iba ang binigay kay June dahil alam ng Diyos na si Julia ang para sa kanya.